Isang mapagpalang araw sa ating lahat. Isang pagpapala po na ibinigay sa atin ng Panginoon na tayo muling magsasalo-salo sa salita ng Diyos. Tayo pong lahat ay manalangin. Panginoon naming Diyos na makapangyarihan sa lahat. Muli po kami lumalapit at humihingi ng gabay ng iyong banal na Espiritu. Tulungan niyo po kami, tama niyo po kami, Panginoon, sa aming mga pananaw, Panginoon. Dalangin namin, Lord, na mabigyan kami ng maayos na pangunawa sa iyong mga salita. Dalangin namin, Lord, na ikaw ang patuloy na maluguran, mapapurihan sa Espiritu at katotohanan. Sa pangalan ni Jesus na aming Panginoon. Amen. Tayo po ay nasa ika-4 na pong kabanata ng aklat ng Exodus. At ito po ang huling kabanata ng aklat na ito. At dito po ay ating mapag-aaralan ang pagtatayo at ang pagtatalaga sa tuldang tipanan. Dito po, makikita natin kung paano iniayos ang mga kagamitan sa loob ng tabernakulo. Sabi po sa talatang 1 hanggang 5, sinabi ni Yahweh kay Moises, sa unang araw ng unang buwan, itayo mo ang tabernakulo ng tuldang tipanan. Ilagay mo sa loob nito ang kaba ng tipan at tabingan mo. Ipasok mo ang mesa at ipatong mo roon ang kagamitan nito. Ipasok mo rin ang ilawan at iayos ang mga ilaw. Ang altar na gintong sunugan ng insenso ay ilagay mo sa tapat ng kaba ng tipan at kabitan mo ng tabing ang pintuan nito. Ang katagang unang araw ng unang buwan po ay nagpapatungkol sa unang taon nila mula nang sila'y lumabas sa Ehipto. Ito yung isang kamangha-mangha at napaka-makahulugang taon sa kasaysayan ng Israel, kung saan ay nagkaroon sila ng isang napakagandang gawain, yung kumbaga natupad nila yung inuutos ng Panginoon sa paglikha ng tabernakulo. Yan. At dito din makikita natin yung spiritual growth, yung paglago nila spiritually mula na sa kanilang paglabas sa Ehipto. Though yung paglagong spiritual ay hindi pare-pareho po sa bawat tao. Merong mabilis na nagmamature, meron namang mabagal na nagmamature pagdating sa paglagong spiritual. Ang tabernakulo po ay itinayo at natapos batay sa pattern na ibinigay ng Panginoon. Yan. Kaya naman ito ngayon ay iniaayos din ayon din sa pattern na nais ng Diyos. Yan. Sa talatang 6 hanggang 11 po ay ipinapakita kung paano nila ito iniayos or paano nila inihanay ang mga kagamitan sa loob ng tabernakulo. Ang sabi po dito sa verse 6, ang altar namang sunugan ng mga handog ay ilagay mo sa harap ng tabernakulo ng toldang tipanan. Ilagay mo naman sa pagitan ng altar at ng tolda ang planggana at lagyan mo ng tubig. Pagkatapos, paligiran mo ng tabing ang bulwagan at ikabit ang tabing ng pintuan nito. Pagkatapos, kunin mo ang langis na pantalaga at buhusan mo nito ang buong tolda at ang lahat ng kagamitan doon upang maging sagrado. Gayon din ang gawin mo sa lahat ng kagamitan doon upang maging banal. Ito rin ang gawin mo sa altar na sunugan ng mga handog at ang mga kasangkapan nito upang maging ganap na sagrado. Pahiran mo ng langis ang planggana at ang patungan nito upang maging banal din. So, makikita po natin dito, even yung mga kagamitan talaga, itinatalaga sila upang maging banal. Sa anong paraan? Sa pamamagitan ng oil. At makikita po natin at the end of this chapter, ano yung halaga ng oil na yan, okay? So, yung talatang 12 hanggang 16, ito naman po yung pagtatalaga or pag-anoint kina Aaron at ang kanyang mga anak bilang mga pari. Si Aaron at ang kanyang mga anak ay dalhin mo sa pintuan ng toldang tipanan at doon maghugas ayon sa ritual. Pagkatapos isuot mo kay Aaron ang banal na kasuotan at pahiran mo siya ng langis. Sa ganitong paraan mo siya itatalaga sa akin at siya ay maglilingkod sa akin bilang pari. Papalapitin mo rin ang kanyang
mga anak, at isuot mo sa kanila ang mahabang panloob ng nakasuotan. Pahiran mo sila ng langis tulad ng ginawa mo sa kanilang ama upang makapaglingkod sila sa akin bilang mga pari. Dahil sa pagkapahid mo sa kanila ng langis, mananatili silang mga pari habang buhay. Ginawa ni Moises ang lahat ng ito ayon sa inuutos ni Yahweh. So, ginawa po ni Moises ang lahat according po sa ginawa ng Panginoon, sa sinabi ng Panginoon. At ang seremonya po ng priest ay makikita din natin sa Leviticus chapter 8 at saka sa chapter 9. Ang talatang 17 hanggang 19 po ay tumutukoy po sa tolda ng sa tolda or sa tabernakulo, no, kung paano nila ito sinet up, no. At ang sabi po dito, kaya ang tabernakulo itinayo nila noong unang araw ng unang buwan ng ikalawang taon mula nang umalis sila sa Ehipto. Si Moises ang nagtayo ng tabernakulo, inilagay niya ang mga tungtungan nito. So si Moises po ang gumawa nito. Itinayo ang mga balangkas, isinuot ang mga argolya, ang mga pahalang na balangkas, at itinayo ang mga poste. Nilatagan nila ng lona ang ibabaw nito at inatipan tulad ng iniutos ni Yahweh. So yung supervision po, nandoon pa rin si Moses. Ang talatang 20 hanggang 21 po ay ang paglalagay nila ng Ark of Covenant, yung sinet nila yon, sinet in nila sa most holy place or sa kabanal-banalang dako, no? At nilagyan nila ito ng tabing. So sabi sa verse 20, inilagay niya sa loob ng kaba ng tipan ng mga tapyas ng mga argolya, ng kaba ng mga pasanan, at ipinatong ang luklukan ng awa. Ipinasok nila sa tolda ang kaba ng tipan at tinabingan ayon sa utos ni Yahweh. Ang talatang 22 hanggang 23 ay ang lamesa or mesa po ang mesa po ay inilagay sa holy place or sa banal na dako. Sabi dito, ang mesa inilagay sa loob ng toldang tipanan sa may gawing hilaga ng tabernakulo sa labas ng tabing, tulad ng utos ni Yahweh. Pinatong niya sa mesa ang tinapay na panghandog. Ang talatang 24 hanggang 25 naman po ay ang mga ilawan, no? Inilagay nila ito sa dakong banal, no? Sabi po dito sa verse 24, inilagay nila ang ilawan sa loob ng tuldang tipanan sa gawing timog ng tabernakulo sa tapat ng mesa, at iniayos ang mga ilaw tulad ng utos ni Yahweh. So, ang bawat kagamitan po ay inalalagay nila ayon sa kung saan po ito ipinalalagay ng Panginoon. Ang talatang 26 hanggang 27 po ay tumutukoy sa gintong altar, no, ng mga sunugan ng insenso. At ito rin ay inilagay din po sa dakong banal, no, sa banal na lugar. Sabi po dito, inilagay nila sa loob ng toldang tipanan ng altar na ginto sa harap ng tabing. Yan. Dito niya sinunog ang mga mabangong insenso tulad ng utos sa kanya ni Yahweh. Ang talatang 28 naman ay tumutukoy, no, sa tabing, no, na isinabit nila, no, sa pinto ng tabernakulo. Sabi po sa verse 28, ikinabit niya ang tabing sa pintuan ng tabernakulo. Samantalang ang 29 na talata naman po ay tumutukoy sa altar na sunugan. Ang sabi po sa verse 29, ang altar na sunugan ng mga handog ay nilagay niya sa harap ng pintuan ng toldang tipanan, at dito inilagay ang mga handog na sinusunog at mga handog na pagkaing butil tulad ng utos ni Yahweh. Ang talatang 30 hanggang 32 naman po ay tumutukoy sa mga plangganang hugasan, no? At ito po ay inilagay sa pagitan ng altar at ng tolda, no, ng tabernakulo. Ang sabi po dito sa 30 ay inilagay nila ang planggana sa pagitan ng toldang tipanan at ng altar, at ito'y nilagyan ng tubig. Doon maghuhugas ng kamay sina Moises, Aaron at ang kanyang mga anak.
tuwing papasok sila sa tuldang tipanan o lalapit sa altar, naghugas sila tulad ng inuutos ni Yahweh. So, dito po, bago sila makapasok doon sa altar, no, kailangan maghuhugas sila ng kamay, no? So, ito yung nagsisignify ng kalinisan. Because our God is holy. Ayan po, ang talatang 31 hanggang 2, ayan po itumutukoy po, no, doon sa bahagi kung saan ay nais ng Diyos na bago sa kanya humarap ang kanyang mga lingkod, kailangan sila ay naglilinis. Dito po mapapansin natin, no, basta yan ay divine work or sinasabi nating banal na gawain, no, dapat po yan ay ginagawa according po sa kung ano yung pattern na binigay ng Panginoon or kung ano yung kanyang command patungkol sa bagay na to. Alam nating lahat na meron tayong gusto, no, na minsan taliwas sa gusto ng Panginoon. May plano tayo na taliwas sa gusto ng Panginoon. Pero pagdating po sa gawain ng Panginoon, supposed to be, kung gusto natin na ma-please si Lord, dapat po yung nais niya, yung command niya, yung pattern niya, hindi po yung pattern natin. Yung ika-33 talata po ay tumutukoy naman sa labas ng tabernakulo o ng court, no, kung paano ito iniayos. Sabi sa 33, pinaligiran niya ng tabing ang tolda at ang altar. Tinabingan din niya ang pintuan ng bulwagan. Natapos ni Moises ang lahat at ang lahat ng ipinagagawa sa kanya. So dito makikita po natin, no, na nagawa ni Moises ang lahat ng nais ng Panginoon, no, kung saan talagang dito makikita natin yung kanyang pagsunod. At makikita po natin na yung tabernacle ay nangyari ayon sa pattern ni Lord, at ito po yung model, no, model ng heavenly reality. So kung ano yung nakita natin, kung paano inassemble ang tabernacle, ganyan din po, nakapattern po yan sa kung ano yung meron sa kaharian ng Panginoon. Then sabi dito po na syempre lahat ng yan ay instruction ng Panginoon kay Moses kung paano ibubuuin yung tabernakulo at kung paano aayusin maging loob at labas nito. Kagaya po ng sinabi natin, no, yung Ark of Covenant po is representative siya, nire-represent niya yung throne of God. Sabi nga sa Revelations chapter 4 verses 1 to 6, "After these things I look, and behold a door standing open in heaven, and the first voice which I heard was like a trumpet speaking with me, saying, Come up here, and I will show you things which must take place after this. Immediately I was in the Spirit, and behold, a throne set in heaven, and one sat on the throne, and he who sat there was like a jasper and a sardius stone in appearance, and there was a rainbow around the throne, in appearance like an emerald around the throne. Were 24 thrones, and on the thrones I saw 24 elders sitting clothed in white robes, and they had crowns of gold on their heads. And from the throne proceeded lightnings, thunderings, and voices. 7 lamps of fire were burning before the throne, which are the 7 spirits of God. Before the throne there was a sea of glass like crystal. And in the midst of the throne and around the throne were 4 living creatures full of eyes in front and in back. Yan. So, yan po makikita natin talaga yung Ark of Covenant representing the throne of God. Ayan, the lampstand and the laver and correspond to the heavenly reality. So, yan. Marami po tayong makikita pagdating po sa example na ipinakita ng Ark of Covenant na ginawa po ni Moses. Ano po, na ayon sa instruction po ng Panginoon. Ayan. So, ang glory of God and the tabernacle naman po ay makikita natin sa verses 34 to 35. Yan. So,
kung paano bumaba ang presence ni Lord. Sabi po sa 34, nang magawa ang talandipanan, nabalot ito ng ulap at napunong kaluwalhatian ni Yahweh. Hindi makapasok si Moises sapagkat nanatili sa loob nito ang ulap at napuspos ito ng kaluwalhatian ni Yahweh. Oh, wow! Diba yung clouds, no? So, yan yung nagre-represent ng presence ng Panginoon. So, ito po ay, ang kahulugan po nito ay nagpapakita noon na nalugod ang Panginoon doon sa natapos na gawain ni na Moises at ng buong Israel. Kung saan nakita natin na sunod yung nais ng Panginoon. Kaya naman siya talaga ay bumaba, no, yung presence niya at siya ay nanahan sa mandaling nanahan sa lugar na ito. Dito po makikita natin, no, na hindi natin ma-earn ng ating mga mabubuting gawa yung glory ni Lord, no, yung presence ni Lord. Pero sa pamagitan po ng pagsunod natin, wini-welcome natin siya. So yun yung nangyari po dito sa time ni na Moses. Yung glory po ng Panginoon na nag-fill doon sa Ark of Covenant ay patunay po, no, na ito ay tunay, no, na tabernacle na kinasiyahan ng Panginoon. Because without the glory of God, may kukonsider na ito ay fancy tent, no. Same sa ating mga churches, no, mararamdaman natin yung presence ng Holy Spirit wherever we worship and we praise the Lord, wherever we held our service, no. Kasi alam natin po na nananahan ng Panginoon sa lugar kung saan ay nalulugod siya. Ayan. Ang Kabanata 36, no, 36 hanggang 38 po ay tumutukoy, no, sa ulap, no, ang presence ng Lord at ang tabernacle, no. Sabi dito sa verse 36, sa paglalakbay ng mga Israelita, nagpapatuloy lamang sila tuwing tataas ang ulap mula sa tabernakulo. Kapag hindi tumaas ang ulap, hindi sila nagpapatuloy hanggang hindi tumataas ang ulap, hindi sila lumalakad. Kung araw, ang ulap ng kapangyarihan ni Yahweh ay nasa tapat ng tabernakulo. Kung gabi naman ang haliging apoy, ito ay nasa isang lugar na kitang-kita ng mga Israelita at siya nilang tanglaw sa kanilang paglalakbay. Natatandaan po natin yung request, no, yung prayer ni Moises sa Exodus chapter 33 verse 14. Sabi niya doon, and he said, my presence will go with you and I will give you rest. Kasi di ba sabi ni Moises, Lord, samahan niyo po kami. At ito yung response ng Panginoon. And he said, my presence will go with you and I will give you rest. So, yung presence ni Lord, no, ay kasama ng mga Israelita sa kabila ng kanilang pagsaway. Okay? Ang aklat ng Exodus po ay nagtapos, no, sa katuparan, no, ng pangako ng Panginoon. Ang sabi ng Panginoon sa Exodus chapter 29 verse 45, I will dwell among the children of Israel and I will be their God. So, ganun katapat ang Diyos sa kanyang mga pangako, no, sa kanyang mga anak. Buhay ang Diyos, no, sa pagitan, no, or sa kalagitnaan ng kanyang mga anak, no. Dito po makikita natin hindi naging perpekto ang buhay ng mga Israelita. Mayroong time na mainit sila kay Lord, may time na malamig, may time na sila ay sumusunod, may time na sila ay sumusuway, no. But at the end of the day, makikita pa rin natin yung pagsama at pagtupad ng Diyos sa kanyang pangako. Like po sa buhay nating mga Kristiyano, hindi lahat ng panahon mainit tayo sa Panginoon, no? May mga pagkakataon tayo nag-worry, nagda-doubt, but still, God is faithful to His promise. Ginagawa niya yung kanyang pangako, hindi dahil tapat tayo, kundi dahil tapat siya sa atin. Kaya, alam niyo, tapat yung sinabi ng Panginoon sa Philippians chapter 1, verse 6, sabi po niya, being confident of this very thing, that He who has begun a good work in you will complete it
until the day of Jesus Christ. So, tapat si Lord, no? Yung nag-umpisa ng mabuting bagay sa atin ay lulubusin niya ito hanggang sa muling pagbabalik ng Panginoong Hesukristo. So, hindi po yan dahil mabait tayo, hindi dahil sa lagi tayong sumusunod, kundi dahil po tapat siya sa kanyang salita. Kaya tayo po walang dapat gawin, no? Kundi magtiwala sa salita ng Panginoon at magpatuloy sa ating lakbayin patungo sa kabanalan at sa kung ano yung dinedemand ng ating Panginoon sa atin. Mga kapatid, again, God is so good, no? Hindi siya nakatingin sa lakas at kahinaan natin. Nakatingin siya sa pangako niya sa atin. God bless everyone and may all we have a good day.